Hello! Welcome to Doktorapedia. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang tungkol sa 5 pangunahing tips sa kung ano ang iyong magagawa para maibsan ang baradong ilong at mawala ang tunog ng baradong ilong sa isang baby o bata na wala namang sipon. Kabilang ang mga pagkakataon kung kailan kailangan mo na siyang ipa-check up sa doktor. Para sa iba pang tips at kaalaman sa pag-aalaga ng iyong anak, mag-subscribe ka sa channel na ito. Karaniwang naririnig ang tunog na galing sa baradong ilong kapag may sipon ang baby o bata. Ito ay dahil ang tunog na ito ay nagpapahiwatig na mayroong humaharang sa maayos na pagdaan ng hangin sa ilong ng baby o bata. Pero minsan, wala ka namang nakikitang sipon sa iyong anak pero naririnig mo na parang barado ang kanyang ilong. Narito ang mga tips sa kung ano ang mga maaari mong gawin kapag ito ay nangyari. Una, paggamit ng saline nasal solution. Kung wala namang sipon ng baby o bata, ang tunog ng baradong ilong na iyong naririnig ay karaniwang dahil sa naiipon at posibleng natutuyo na mucus sa bandang loob at likuran ng ilong ng baby o bata na siyang humaharang sa pagdaan ng hangin. Ang mucus ay isang malapot na likido na normal na ginagawa ng lining ng respiratory tract mula ilong hanggang baga para mahuli ang mga dumi at nakakairitang bagay na nasa hangin na ating hinihinga para maprotektahan ang ating baga. Mayroong mga pagkakataon na ang mucus ay mas lumalapot pa at dumidikit at naiipon sa dingding ng daanan ng hangin sa loob at likod ng ilong. At ito ay maaaring humarang sa pagdaan ng hangin kapag humihinga ang baby o bata na magdudulot ng tunog ng baradong ilong. Para ito ay matanggal, pwede kang magpatak ng saline nasal solution o kaya ay gumamit ng saline nasal spray sa ilong na parehong nabibili sa butika. Magpatak ng 1 to 2 drops o mag-spray ng 1 hanggang 2 beses sa isang butas ng ilong ng baby o bata para lumabnaw ang naipong mucus sa loob at likod ng ilong. Kapag lumabnaw na ito, mas madali na itong matatanggal sa pagkakadikit nito sa loob at likod ng ilong. Kung wala kang saline nasal drops o saline nasal spray galing sa butika, pwede ka namang gumamit ng malinis na tubig. Gawin mo din ang pagpapatak o pag-spray ng saline solution sa kabilang butas ng ilong ng baby o bata para parehong malinis ang 2 butas ng kanyang ilong. Maaari mong ulitin ng ilang beses ang pagpatak ng saline solution o tubig o ang pag-spray ng saline solution sa ilong para lumambot ng todo ang natuyong mucus sa loob ng ilong para ito ay tuluyan ng malulunang baby o bata o kaya minsan ay maihahatsing na ito ng baby o bata. Maaari ka ring gumamit ng suction bulb o aspirator pagkatapos magpatak o mag-spray ng saline solution sa ilong para mahigop ang lumabnaw na mucus. Ganito gumamit ng suction bulb. Pindot muna bago mo maingat na ilagay ang dulo sa butas ng ilong, tapos dahan-dahang i-release ang pagkakapindot para pahigop ang puwersa ng suction bulb, hindi patulak. Ang puwersang pahigop na ito ay sapat para mahigop ang bumabarang mucus sa ilong para guminhawa ang paghinga ng baby o bata at mawala ang naririnig mong tunog ng baradong ilong. Bagamat maaaring maobserbahan sa kahit anong edad ng bata ang tunog ng baradong ilong kahit walang sipon, mas madalas itong maobserbahan sa mga maliliit na baby. Sa maliliit na baby kasi napakaliit pa ng daanan ng hangin sa kanilang ilong. Kaya kahit konti lang ang mucus na maipon sa dinadaanan ng hangin sa ilong, ito ay magdudulot na ng sapat na pagkipot para maharangan ang pagdaan ng hangin na siyang nagiging dahilan na magkaroon ng tunog ng baradong ilong sa paghinga ni baby. Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Pangalawa, pag-iwas sa mga nakakairitang bagay. Siguraduhin walang nakakairitang bagay na sumasama sa hanging hinihinga ng baby o bata. Kapag kasi nakakahinga ng mga nakakairitang bagay ang baby o bata, mas dadami ang mucus na gagawin ng kanyang katawan mula ilong papuntang baga. Mas maraming mucus, mas marami ang makakaharang sa pagdaan ng hangin sa loob at likod ng ilong na magiging sanhi
sanhi ng tunog ng baradong ilong sa kanyang paghinga. Dagdag dito, ang madalas na paglanghap ng mga nakakairitang bagay ay maaari ring maging dahilan para tuluyan ng magkaroon ng sipon o kaya ng ubo ang baby o bata. Kaya, dapat ay walang mga nakakairitang bagay sa hangin sa paligid ng iyong anak, gaya ng usok, kabilang ang usok ng sigarilyo, kandila at iba pa. Alikabok, kaya iwasang magpagpag ng kumot o magwalis sa loob ng kwarto kapag nandoon ang iyong anak. At siguraduhing malilinis ang kanyang mga stuffed toys, pati na rin ang carpet sa kwarto. At iwasan din ang mga chemical sa hangin gaya ng pabango, insecticide at air freshener. Pangatlo, pagbigay ng decongestant. Minsan, kapag matagal na panahong nakakalanghap ng nakakairitang bagay ang baby o bata, siya ay maaaring magkaroon ng pamamaga ng lining ng ilong o congestion na dagdag sa naipong mucus ay lalo pang magpapakipot sa daanan ng hangin sa kanyang ilong. Kapag ito ay nangyari, maaari siyang mangailangan ng gamot na decongestant. Pinapakipot ng decongestant ang mga ugat sa loob ng ilong, kaya nababawasan ang pamamaga ng lining ng ilong at luluwag ang espasyong daanan ng hangin sa ilong na magpapaginhawa sa paghinga sa ilong at makakatulong na mawala ang tunog ng baradong ilong. Mayroong mga nabibiling decongestant na hindi kailangan ng reseta ng doktor, gaya ng mga gamot na may active ingredient na phenylpropanolamine o phenylephrine. Kung ang iyong anak ay may edad na mahigit sa 6 na taon, maaari mo siyang bigyan ng decongestant. Siguraduhin mo lang na susundin mo ang nakasulat sa lalagyan nito na tamang dami at tamang dalas ng pagbibigay ng gamot. Bagamat nabibili ng walang reseta ng doktor, hindi inirerekomenda na ibigay ang mga decongestant sa mga batang mas bata sa 6 years old nang walang patnubay ng doktor, lalo na sa mga batang mas bata pa sa 2 taon dahil sa mga posibleng malubhang epekto nito gaya ng sobrang pagbilis ng tibok ng puso, kumbulsyon at maaari rin siyang mabawian ng buhay. Pero kahit sa mga mas matandang bata, kailangan pa din ng pag-iingat sa pagbigay ng mga decongestant dahil mayroon silang mga side effects kabilang ang insomnia o hindi makatulog, pagkabalisa, pagbilis ng tibok ng puso at pagtaas ng blood pressure. Kaya mas mabuti pa rin na magkonsulta ka muna sa doktor bago mo bigyan ng decongestant ang iyong anak. Pang-apat, pagposisyon sa pagdede ni baby. Ang pag-a-adjust sa posisyon ni baby habang siya ay nagbe-breastfeed o nagfo-formula feed ay makakatulong din na maiwasan ang tunog ng baradong ilong sa baby na wala namang sipon. Maaari rin kasing dahilan ng tunog ng baradong ilong ang konting gatas na mapupunta sa may likod ng ilong ng baby. Ang likod ng ilong kasi ay konektado sa lalamunan. Kaya minsan, sa pagdede ni baby, mayroong konting gatas mula sa kanyang lalamunan na mapupunta paakyat at mananatili sa may likod ng kanyang ilong na kapag nadaanan ng hangin sa paghinga ni baby ay magiging sanhi ng tunog ng baradong ilong na iyong maririnig. Kaya mas mabuti kung iyong itataas ng kaunti ang ulunan ni baby kapag siya ay iyong pinapadede para hindi maipon ng gatas sa kanyang lalamunan na maaring mapapunta at manatili sa likod ng kanyang ilong. At pagkatapos niyang dumede, mas mabuti ring panatilihin mong nakataas ang ulo ni baby na mga 20 hanggang 30 minutes para mas matulungang malunok niya ang gatas na maaaring naipon sa kanyang lalamunan. Panglima, pagkonsulta sa doktor. Kailan mo kailangang dalhin sa doktor ang baby o bata na may tunog ng baradong ilong pero wala namang sipon? Kung mas mabilis na ang paghinga ng baby o bata kaysa sa inaasahan sa kanyang edad, kailangan mo na siyang dalhin sa doktor dahil ang pagbilis ng paghinga ay isang senyales na nahihirapan na siya sa paghinga at mayroon siyang mas malalang kondisyon. Narito ang table na nagpapakita ng inaasahang normal na bilang ng paghinga ng iba't ibang edad ng baby at bata, mula sa mga baby na bagong anak hanggang sa mga batang may edad na mahigit 12 years old. Kung ang bilang ng paghinga ng baby o bata ay mas mabilis kaysa sa nakalistang normal na bilang ng paghinga para sa kanyang edad, dapat ay dalhin mo na siya sa doktor. Dapat mo na ring dalhin sa doktor ang iyong anak kung mapansin mo na siya ay mayroong iba pang mga senyales ng hirap sa paghinga, gaya ng paglobo ng ilong sa kanyang paghinga kahit nilinis mo na ang kanyang ilong at ang paglalim ng kanyang paghinga.
paghinga. Kung hindi mawawala ang tunog ng baradong ilong, kahit ginawa mo na ng ilang araw ang mga tips na ating tinalakay, maaaring may ibang dahilan ang tunog na iyong naririnig. Kaya, mas mabuting dalhin mo na ang baby o bata sa doktor para siya ay ma-examine mabuti, ma-diagnose ng tama at mabigyan ng nararapat na lunas. Para sa dagdag pang kaalaman, panoorin mo ang video tungkol sa kung paano palabasin ang plema ng baby, ang video tungkol sa mga vitamins na dapat ibigay sa mga baby at bata, at ang video tungkol sa kung paano maiiwasan ang malalang pneumonia o pneumonia with high risk for mortality. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito, and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.